Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi pa ng Panginoon, dumarating na ang araw na tutuparin ko ang aking pangako sa Israel at sa Juda, at sa panahong iyon, pasisibulin ko ang matuwid na sanga ni David, paiiralin niya ang katarungan at ang katwiran sa buong lupain. Sa mga araw ring iyon, maliligtas ang mga taga-Juda at mapayapang mamumuhay ang mga taga-Jerusalem, at sila'y tatawagin sa pangalang ito, ang Panginoon ang ating katwiran. Ang salita ng Diyos. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob si yayaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Tapat ang pag-ibig siyang umaakay, sa tumatalima sa utos at tipan, sa tumatalima siya'y kaibigan at tagapagturo ng tipan niyang banal. Sa iyo ako'y tumatawag, Poong Diyos na nagliligtas. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, palaguin nawa at pag-alabi ng Panginoon ang inyong pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, tulad ng pag-ibig namin sa inyo. Kung ito ang mangyayari, palalakasin niya ang inyong loob. Sa gayon, kayo'y mananatiling banal at walang kapintasan sa harap ng ating Diyos at Ama hanggang sa muling pagdating ng ating Panginoong Hesus, kasama ang mga hinirang niya. Isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin, upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na yaon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang salitang Adbyento ay nangangahulugan ng pagdating. At ngayong araw, sinisimula natin ang panahon ng Adbyento sa simbahan. Ito po ay 4 na linggo bago magpasko. Kung ang Adbyento ay ibig sabihin pagdating, sino ang darating? Ang pinangako ng Diyos. Siya ang darating. Yan ay ang matuwid na sanga ni David. Galing siya sa lipi ni David at siya'y magdadala ng katarungan at katwiran.
Yan yung ating napakinggan sa unang pagbasa. Sa maikling salita, siya ay ang Kristo na ipinangako ng Diyos. Ang Kristo ay ang itinalaga ng Diyos at nagtalaga ang Diyos na magpapadala siya ng taong magdadala ng magandang balita. Kailan siya darating? Dumating na ang Kristo noon sa Bethlehem. Mga 2,000 taon ang dumaan. At tayo'y naniwala na siya ay si Jesus. Siya ang Kristo. Kasi tinatawag natin siyang Jesu Kristo. Ibig sabihin, Jesus na Kristo. Inaalaala natin ang pagdating niya noon tuwing Pasko. Pero ang Kristo na dumating noon ay siya ay darating pa rin. Alam natin ang buhay ni Jesus. Sinilang siya. Lumaki siya. Nagmisyon siya sa mga tao. Pinagbintangan siya. Pinahuli siya. Pinatay siya. Ngunit siya ay muling nabuhay. At siya ay umakyat sa langit. At nangako siyang babalik uli. Yan ang ating inaantay. Kaya hindi lang inaantay, inaabang-abangan natin ang kanyang muling pagbalik. Kaya ang panahon ng Adbyento ay paghahanda para sa Pasko. 4 na linggo na lang at Pasko na. At paghahanda para sa muling pagdating ng Panginoon. Hindi lang natin alam kung kailan ito mangyayari, ang kanyang muling pagdating. Ang dalawang pagdating na ito ay siguradong mangyayari. Sigurado tayo na darating ang December 25. Sigurado din tayo na darating muli ang Panginoong Hesus na maluwalhati at makapangyarihan. Sigurado tayo kasi hindi naman tayo pagsisinungalingan ng Panginoon. Ang hindi lang natin alam ay kailan siya muling darating. Sa Ebanghelyo natin, sinabi ni Jesus na darating siya sa buong mundo. Magkakaroon ng tanda sa buwan, sa araw, sa mga bituin. Darating ang malaking pagbabago. Oo, nakatatakot ang araw na yon na mayayanig ang mga bituin, ang araw, ang buwan. Pero wag dapat natin itong katakutan. Sa halip, ito'y ating paghandaan, hindi katatakutan, paghahandaan. Matatakot tayo kung hindi tayo handang harapin siya. Darating ang parusa kung tayo'y masama. Pero kung handa tayo, siya ay magdadala ng gantimpala. May pagmamalaki natin ang ating kabutihan at mag-aantay tayo ng gantimpala. Tayo ay tulad ng isang bata na nag-aantay sa pagdating ng nanay sa bahay. Kung naging pabaya siya at nakakalat ang mga laruan niya sa bahay at ito'y madumi, natatakot siya na pagdating ng nanay, pag-agalitan siya. Pero kung behave siya at nilinis pa niya ang bahay, inaabangan niya ang pagdating ng magulang. Siguradong matutuwa siya at may gantimpala pang ibibigay sa kanya. Kaya kapag dumating na nga ang mga tanda sa kalangitan na darating na ang wakas, malamit ang dumating ito, sinasabi sa atin na maggalak tayo dahil malapit na ang pagliligtas sa atin. Kaya anong dapat nating gawin para maging handa? Sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo at huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay lamang na ito. Lilipas ang buhay na ito at lilipas ang lahat sa mundong ito. At ang ating pinagkakaabalahan ay lilipas lahat yan. Ituon natin ang ating pansin sa Panginoong darating at sa mga bagay na mabubuti
na hindi mabubura ng kamatayan. Sinulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon. Hindi lang na walang kasalanan. Mag-improve pa kayo sa kabutihan upang maging kalugod-lugod kayo sa Diyos. Kaya hindi lang naiwasan natin ang kasalanan, mas magpakabuti pa tayo. Hanapin at gawin natin palagi ang mga bagay na ikatutuwa ng Diyos sa atin. Yan po'y magandang pag-isipin. Natutuwa ba ang Diyos sa takbo ng buhay ko? Matutuwa kaya ang Diyos sa gagawin kong ito? Kaya dapat ang ating criteria ay hindi lang kung gusto ko o hindi, kung mabuti sa akin o hindi. Dapat ang criteria natin ay hindi lang masama ba ito, mabuti. Dapat ang criteria natin ay gusto ba ito ng Diyos? Matutuwa ba siya? Kung ganito ang buhay natin, hindi tayo matatakot kung kailanman siya dumating sa ating buhay. Haharap tayo sa Kanya ng may pag-asa at pagmamahal. Kaya iyan po yung diwa ng panahon ng Adbyento, na inaantay natin ang pagdating ni Jesus. Oo, excited tayo sa pagdating ng Pasko. Pero alam natin, ang Pasko ay lilipas lang. Pero ang pag-excitement natin sa pagdating ng Pasko ay dapat magsalamin sa ating excitement sa mas mahalagang pagdating ni Jesus, ang muli niyang pagdating. Yun dapat ang mas pinaghahandaan natin. At iyan ay hindi lilipas. Mananatili siya at mananatili tayo sa piling niya magpakailanman. Yan po ang mahalaga para sa atin sa panahon ng Adbyento. Kaya mga kapatid, wala pa ang Pasko. Darating pa lang. Ganon din ang Panginoon ay darating pa lang. Pero kung pinaghanda natin ang Pasko, mas lalong paghandaan natin ang kanyang muling pagdating. Huwag tayong maggumon sa mga bagay ng mundong ito na lilipas. Mas haharapin natin at hahanapin natin ang kabutihan, ang kaligayahan na walang hanggan.